Samtang sa laing bahin gidabu-dabuhan gyud og maayo mahigala ang mga Dutertes gumikan kay si Sara Duterte mahigala ang mga impeachment complaints nga didto na sa House Speaker gi-forward na ngadto sa House Committee on Justice. Sa ato pa ang impeachment deemed initiated na karon mga suking tigpaminaw. Gawas nga deemed initiated, timing sad mahigala ang unang confirmation of charges nga hearing sa ICC kagabi mga higala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Naka-observe mo sa hearing sa ICC? Unsa man ning confirmation of charges? Kinsa may mga abogado ni pakita og mga maayong showing dito. Ang ato mahigalang obserbasyon medyo napakita og maayong showing mga kagilaan sa Attorney Butuyan, ang representative sa mga victims, og nipakita sab og maayo mahigalang showing og substantial arguments sa mahigala si Attorney Kaufman, ang defense lawyer ni Presidente kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gahapon mao na gyud mga kaigalaan, gahapon ni dito sa The Netherlands sa Daheg. Unya gabi mahigala kay managlahi man atong time. Sumunang gabi sa ato nagsugod kagahapon mga alas 5 ang takna sa kapunon. Naunsa ba ilang trial nga kadaghan bang kuanday kin? Kabantay kaday ang ilang trial ba? Sulti-sulti gamay man break dayon. Mo naman daghan may resist atong trial. Nya, murag tinarbahoan nila ba nga? Karon day tawa daya, trial, kanang speech, human speech, human break, nya break dugay kayo. Kain ka, unsa man ilang kalaki nga tagpabot paabot pin dugaya oy. Nya dahi break na pud nday kanya, break after mo resume kuno after 90 minutes. Unsa ba sa nangaon pa sa to nagkuan ba unsa ba ilang gihimo? Ako nakasaway lang ko napita man laygay kayo. Oh. Onya kinini ang atong giobserbaran sa pagpahigayon gahapon mahigala sa kining confirmation of charges. Unsa man ning confirmation of charges? Mo ni ang usas mga procedures lahi man dito sa International Criminal Court. Mura ni sa pre-trial ba? No? Onya tan-aw ni dito i-evaluate ni sa mga judges. Tulo man ni ka mga judges nga ilang i-evaluate kung kining mao mga charges angay ba nga mo proceed sa trial, full-blown trial or dili ba? So ang gikinahanglan ini mahigala nga ilang evaluate is ang quantum of evidence is substantial evidence lang. Lahi ni sa conviction na gyud, pananglitan mahigala mo proceed na gyud sa full-blown trial, ang quantum of evidence mao ang pag-prove beyond reasonable doubt. Straight to the point. But in the meantime, ang confirmation of charges usa kini ka pre-trial procedure mga kagilaan nga i-evaluate sa mga huwis kung kining maong mga pasangil do na by substantial basis or wala. Mo na say may tabo mga sukid tigpaminaw, no? Unya kung na ay substantial basis, so padayon mo proceed ngadto na sa full-blown trial. Kung wala gani substantial basis, i-dismiss at that level pa lang sa ICC. So atong obserbasyon kagabi kung fair lang ang ICC, no? Kung fair lang sila. Medyo 50-50 mahigala. Doon ay chance mga kagilaan nga makagawas mga higala o madesisyonan nga inosente si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kung fair lang. Ibutan ta lang, panangway mahay, 50% malagmit, makonbikto, 50% maabsulto. Pero kung magbayas, delikado si Presidente Duterte. Kaya ito na bang nabantayan ron sa mga ilang mga lakang sa ICC, medyo doon ay gamayng kuanda. Sa akong obserbasyon mo lang, I hope nga dili ni madayon. Pero so far manggod, ang mga motions mahigala sa abogadong Duterte wa gyud aprobahan. Usa ra gyud aprobahan nga di mo tungas Duterte mahigala sa confirmation of charges. Unya gawas pa ni ana ang unang question yun, labing unang question mahigala nga dapat i-resolve sa ICC mahigala kung doon na ba sila jurisdiction over the case. Doon na ba sila jurisdiction? That's the first unta. Nga ilang buhaton, una sila mo proceed. Nining confirmation of charges. Pero ilang pamugos mahigala nga naa sila jurisdiction.
So tanawon gani mo ni tanawon may galas mga abogadong presidente Rodrigo Duterte nga medyo asa dapitang muhatag ang ICC og lugak ngadto lang sa mo bira. Pero aton obserbahan medyo dunay gamayng kuan ha. Ang pag-resolve sa issue on jurisdiction unahon, pero kining ICC mamugos man gyud. Bisag unsaon ni mag-argue indikin nga why jurisdiction ng ICC mamugos sila. Mamugos man gani may galang mo-issue man gani warrant ni Vladimir Putin. Na dili membro gyud ang Russia mahigalaan ng ICC. Rome Statute. Ang Pilipinas membro kanato ni gawas. So muna nga why jurisdiction ang ICC kay ni gawas siya isip member. Ikaduha, ang doctrine of complementarity dapat i-apply. Nga ang usa ka nasod kumusta man wa ba mag-function ang judicial system nila? Kay kung nag-function dili mo sud ang ICC. Ang Pilipinas, functional man. Kita bitatas sa mga korte na In fact, duha ka mga presidents, former presidents, ang na silutan na sa korte. That means, nga nga mga husgado, functional. So, dili unta sila mo suod. Pero kini may galabida, ato lang tanawon ha. Kay kung bati ba yun? Actually, ako nobserbaran may gala, in fairness ha, mayo nga mga, may pakitang showing kagabi sa Attorney Butuyan, ang abogado sa mga biktima, representative sa mga biktima, o sa Attorney Kaufman, ang abogado ng Presidente Rodrigo Duterte, maayo ang ilang mga presentations. So atong tagagpagtagad, atong tagagpagtagad, may ilang itong discussion labot ani. So kagahapon, or kagabi kaya managlahi tag-uras sa the Netherlands, ni paso na to mga judges kasamang names, no? Muna yung nahitabo mga higala dito sa International Criminal Court, mga higala dito sa The Hague. So muna ang pagpanood na may higala nila ni judges, presiding judge Judge Lulia Antuanalia Mutok, ha? Taga Romania. Si Judge Rain Adelaide Sophie Alapine, Ganso, taga Benin. O si Judge Maria del Socorro Flores Liera, gikan sa Mexico. Kining duha ka mga foreigners, daw dili kay ni magka-relate sa Pilipinas, kay lahi man ang ilang culture dito. But kining usa, kining gikan sa Mexico, malagmit magka-relate sa kay kanang drugs problem sa Mexico dai. Kung tinuod ka nagmahal sa imong katawhan din ha, concern gyud ka wagtang ng drugs, oy. Kanang mga Mexico, kanang Colombia, palti grabe ang drugs ang lugar. Dagha mga kartel nga naa diha sa Colombia ug Mexico. So ako nagtuo, kung di lang mga higala, sincero lang kining maong judge nga si Maria del Socorro Flores Liera, magka-relate siya unsa ning problema mahigalas drugas. So mo ni natabo kagabi atol sa confirmation of charges. Okay, ato paminawon kasamang ni Muel ang kinaniyang babay nga mo gipabasa ni ini sa confirmation of charges. Okay? Sa paminawon Okay, audio. Okay lang audio, okay? Sige, gamay lang kayo mga higala. Ato sang i-check na ha. Sige. Committed between 2013 and around June. Rewind dong. Okay, mo ha. Okay, so good na. Okay. Duterte, with 2 counts of murder and 1 count of murder and attempted murder as a crimes against humanity, committed between 2013 and around June 2016 and between around July 2016 and September 2018 in the Republic of the Philippines as follows. Count 1. Murder of 19 victims alleged to be criminals, including 3 children, who were killed in or around Davao City in the Philippines between 2013 and around 2016 by members of the Davao Death Squad, while Mr. Duterte was the mayor of the Davao City pursuant to Article 71A of the Rome Statute. Okay, pause. So kining maong kaso niya mga higala kunuhay, kadto pa ning mayor sa Davao. Nga kunuhay matod pa mahigala nahitabo kining count 1. Kining Pilipino mahigala mas maayo gyud mo pronounce mga sukit Pilipino kay klaro. Kining ila medyo lahi mo na ilang kuan dito, mga Europeans mahigala lahi ng ila dito. Ang kanang pag-pronounce mga words ba medyo dunay kalainan, no? Mura pag giugom nila ng uban. Muna ako natanaw dito with due respect atong uban
Ang mga maayo dito mahigala nga pagkapresentar nga klaro, bias na gamay sa klarong mo in English kay lahi man ning ato sa Pilipinas ning atong ininglesan. Ang maayo dito si Attorney Butuyan, ang representative sa mga victims, o si Attorney Kaufman. Ang uban may galang kayuring lang agi. Katong ilang senior trial lawyer sad mga higala, senior trial lawyer sa Office of the Prosecutor, okay masad, pero taas-taas tong iyang gisgutan na. No, dahil mga videos mahigalang Presidente Duterte mo ilang gihimong basis. Aligresad mga kagilaan. Na atong tagapagtagad sa tupa, kining maong usa sa mga kaso nga gibasihan sa ICC, katong mayor pa, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Nga point. nahitabo kuno between 2013 to 2016. Mao ni mga higala ang ilang basihanan. Ang unang count, arata sa ikadua, proceed ko no names. Count 2. Murder of 14 victims labeled as high-value targets for their alleged criminality, who were killed in locations across the Philippines between around July 2016 and July 2017 by a network of perpetrators comprising state actors and others, referred to as the National Network, while Mr. Duterte was the President of the Philippines pursuant to Article 7(1)(a) of the Rome Statute. And count 3. Murder and attempted murder of 45 victims, comprising 43 murders and 2 attempted murders of persons alleged to be criminals, including 3 children who were targeted in barangay clearance operations in locations across the Philippines between around July 2016 and September 2018 by members of the National Network, while Mr. Duterte was the President of the Philippines pursuant to Articles 7(1)(a) and 25(3)(f) in respect of the attempted murder of the Rome Statute. The prosecution alleges that Mr. Duterte is individually criminally responsible for all 3 of the above counts as follows. First, as an indirect co-perpetrator pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute. At least between 1st November 2011 and 16 March 2019, Mr. Duterte and his co-perpetrators shared a common plan to neutralize alleged criminals in the Philippines, including individuals perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production, through violent crimes including murder. Mr. Duterte and his co-perpetrators implemented this common plan through the hierarchically organized structures of the Davao City Police and Davao Death Squad, and then the National Network. Within the framework of the common plan, Mr. Duterte made essential contributions to the crimes in counts 1 to 3 by A. Designing and disseminating the police to neutralize alleged criminals, both in his role as a mayor of the Davao City and also during his presidential campaign and as a president, including by endorsing the anti-illegal drugs campaign Double Barrel. B. Establishing and overseeing the DDS. C. Instructing and authorizing violent acts, including murder, to be committed against alleged criminals, including alleged drug dealers and users. D. Providing personnel and other necessary logistic resources such as weapons, including those to be used in the execution of the crimes. E. Appointing key personnel to positions which were crucial to the execution of the crimes. F. Offering financial incentives and promotions to police officers and hitmen to kill alleged criminals. G. Creating and maintaining a system in which perpetrators knew they would be protected, including through promises of immunity and shielding perpetrators from investigation and prosecutions. H.
making public statements authorizing, condoning, and encouraging killings of alleged criminals, both as a mayor of the Davao City and as a president of the Philippines. I, authorizing state actors to take part in the anti-drugs campaign and temporarily revoking such authorization, including to placate public outcry. J, publicly naming individuals and holding up charts from lists of alleged criminals, including so-called high-value targets, some of whom were subsequently killed. Second, in the alternative, Mr. Duterte is charged with ordering and/or inducing the charged crimes pursuant to Article 25(3)(b) of the Rome Statute, and/or aiding and abetting these crimes pursuant to Article 25(3)(c) of the Rome Statute. Okay? Audio sa dong audio. Ato lang yung tiwason na iyaha niya atong i-discuss kahuman. Ganing iyang pag-read bang higala sa Abetting these crimes pursuant to Article 25(3)(c) of the Rome Statute. Okay? Unsa man eh? Okay na, okay, sige. Mao ni mahigala ang pagbasa, no? Sa mga charges mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kung imong i-evaluate mga sukid tig paminaw, ako lang tan-aw ba? Kung i-evaluate nimo mahigala as of last night lang, no? Wa pa ta kasabot sa sunod nga mga adlaw. O wa ta mahibaw kung doon na gyud sa mga higala mga mas ligon-ligon nga ebidensyang ipresentar, pero medyo gabi akong evaluation, medyo luag-luag pa to mga higalang mga pamasangil. Straight to the point. Ha? Kung why bias, kung dili bias mahigala ang ICC ini dako kay tsansa nga maabsulto mahigalas kan ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Ha? Nga naman mga kaigalaan so far ha, wata makasabot sa maabot nga mga adlaw o nabas na mapresentar. But ang hisgutan kagabi mga opening statements o guban pa, medyo alanganin. Medyo alanganin. Datalawa, ang gibasa ng daan, matod pa niya, usaha, na gibasa ito mga babae, establishing and overseeing the DDS. Bantay ka daikin? Establishing, sa ito pa, ang pagtukod o ang pag-oversee sa DDS, kining Davao Death Squad. Mamani ang ilang yung Davao Death Squad. Karon gisakyan may gala sa mga supporters ng Presidente Rodrigo Duterte. DDS, sikat ng DDS. Unsa may DDS? Diehard Duterte supporters. Ha? Pero ang DDS nga, ilang paabot dito may gala kining Davao Death Squad. Yay, klaro ba ng Duterte may higala atol sa Senate investigation na kin? Bisa gani katong sa investigation sa House nga kinsa may nagbutang anang Davao Death Squad. Gingan-ngan lang na mahigala nga Davao Death Squad. Kinsa may nagtukod anang Davao Death Squad. Ay kining ilang gibutang mahigala establishing and overseeing the DDS. Unsa pagprobar nimo aron gitukod ng Presidente Duterte ng DDS nga mura man guna sa ngan lang dai bitaw nga kuanya DDS mo. Oh, DDS Davao Death Squad. Ang uban sad mingon nga DDS kato mga diehard Duterte supporters. Kana kaning DDS na-establish ka ng DDS gani nga kuan kisa man nagpasiugda ng DDS nga diehard Duterte supporters. O babatian ka mahigala nga mura kag laban Duterte DDS day ka. Anaon naman ka day. So walay formal nga gi-establishar na mga sugid ti paminaw. So kini ni ang porbida. Mo ni nga o magsige ni mahigalang kuan tulad ni bantayan mga sugid ti paminaw pero 7 hours ahead ang Pilipinas sa dahig day no. Mo din na nga adlaw sa ila mahigala sa ato gabi na. Duka-duka ta mahigala pumaabot kay mo break sa mahigala patindugay mamalik. Kini daan mahigalang pagbasa establishing and overseeing the DDS. Unya pag-provide kuno mahigalag financial incentives and promotions ngadto sa mga kapulisan. Natubag man ni Duterte mahigala atol sa Senate inquiry.
Senate investigation o katong sa House investigation. Medyo di ni malalim ang pagprobar ani nga iprobar nimo nga nagtukod og DDS Duterte o niya siya nag-oversee ana. Niya gisakyan naman nila daghay mga DDS ito Davao Death Squad ay kuno nga ana. Pero gisakyan man na mahigalaan doon na po DDS. Unsa man nga DDS pasabot? Davao Death Squad or Duterte diehard supporters. Oh. So muna mahigala ang kini nga mahitabo no. So kini ni ang atong gi evaluate mga higala ang mga substances sa ilang mga speeches. Kining mga judges, naminaw naman na sila mga kahigalaan. So ilang konbinsihon ang judge kung kini mga higala, kining judges, og angay ba doon na ba substantial evidence nga mo proceed na ngadto sa full-blown trial. So ang basis anis pagkakaroon nga stage lang sa kung doon na ba substantial evidence. Mahimo nga niini nga stage palandaan ug way substantial evidence mahimo i-dismiss na kana mong kaso. Pero moingon gani kining tulo ka judges naa may substantial evidence, proceed na ngadto sa full-blown trial. Mao ni ang mahitabo mga sukid tig paminaw. Unya nindot ang pagkasulti mahigala ining attorney Butuyan, ang representative sa mga victims, o nindot sad mahigalang opening statement ni Attorney Kaufman, ang abogado mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Atong i-evaluate ha, kini ilang mga unod sa ilang mga speeches. Pero kini si Butuyan mahigala, tungod Pilipino mga si Butuyan din, no? Una nga iyang sinultian, maklaro na itong mga Pilipino. Ha? Pag maminaw mga foreigner ato, lahi po ila. No? Kaya kini kong pag-pronounce sa mga words mahigala. Kita mga Pinoy, kung ano magkita ito nga pronunciation, mga kagilaan, klaro ba? Mahimo po ganing staccato English. Ha? Pero kini mga foreigners, lisod sad kayo, pero magkasnabot mo na sila. Labi na kini mga Europe nga areas, mga higala. Wala kay sa R, kanang R, bitaw kanang water. Ug ari ka sa kuan, American English, water. Kanang R, father, mother. Klaro man ang R, gyud sa kuan. American English, but kining mga Europe, mga higanap, kanang water. Ang R, ilan ang kuan? Ang water, water. Ang mother, father, mother, father. Wala nga, kung kita mo ay maminaw, medyo okay tong speech mahigala ni Attorney Butuyan, ambot og mga foreigner po maminaw. Ikaduha, ang speech mahigala, opening statement ni Attorney Kaufman, nindot sad, o very substantial, ang iya mahigalang pagpadangat sa iyang opening statement. Nindot nga paminawon mga higala usab ang maong opening statement.